Welcome back po natin ang ating suki. Parang pinagbibigyan feeling ko hindi na ako makakaulit dito pagdating sa impeachment, sir, no? Sa special conference ng ABS-CBN kasi nakukuha na natin siya ng weekend eh. Welcome back po natin si Attorney Michael Poa, isa po sa mga counsel ni Vice President Sara Duterte at tagapagsalita po ng defense team. Good morning, sir. Welcome back, Attorney. Welcome back. Good morning! Hoy, sir, ha? Hindi nga kita kinulit this weekend eh. Pero next Nagsingilan. week meron. Sir, nakita mo na ba si Robert Mano? Hindi pa. Tisigilin ka rin ni Robert. Sir, thank you. Thank you po ulit sa pagpapaunlak. Thank you, sir. Unahin po natin yung subpoena for the financial records po ni Vice President Sara Duterte. So, sinubmit na yung records na yon, sir, at nagbigay ng authorization ang Pangulo regarding do sa tax records. So, ano ang posisyon po ng defense team? Well, sa atin naman po, pagdating naman po ng pagbibigay ng authority or approval ng ating Pangulo, well, that's within his discretion. And sa atin naman po, that we also anticipated that possibility dahil nangyari na rin naman yan dun sa nakaraang impeachment ni former Chief Justice Corona, hindi ba? So sa atin, it's just a procedural matter kasi it was just in compliance dun sa subpoena, but it doesn't mean naman po na admitted na as evidence, no, in terms of admissibility and all that. Meron pa rin naman tayong mga recourse or legal remedies na pwede natin gawin, not just yung sinasabi nating legal remedies before na outside the impeachment court, but within the proceedings itself, pwede pa rin naman tayong mag-object kung sa tingin natin, no, na may mga hindi dapat ma-admit bilang ebidensya dito. But right now it's too early kasi kailangan pa natin din pag-aralan, tingnan din yung mga dokumento kung sakali mang ilalabas talaga ang mga ito. Opo. Sir, may mga nagsasabi na itong authorization ng Pangulo politically motivated. Ano ang tingin ng defense team dito? Well, sa atin, as you've known me, hindi talaga ako nagko-comment pagdating sa politika dahil sa political matters dahil hindi rin naman natin alam kung ano yung naging pag-uusap ng BIR Commissioner at ng Pangulo, kung ano yung naging nature ng request, diba? So I don't also want to cast any aspersions against the President or anyone else. Ang focus na lang natin dito sa legal team is nandyan na yan, no? It is what it is. Nagkaroon na ng approval. Now, whether that approval already complies with the exceptions under the tax code, isang bagay na titingnan natin yan. Pangalawa, kung yung ebidensya man ay subukang ilabas, titingnan din natin kung tama ba o naayon ba sa ating mga rules o sa batas yung paglalabas ng ganyan. So, we're just more focused on how we approach these documents. But again, parati naman namin sinasabi, hindi naman kami talaga takot sa mga dokumento kasi yun yung pinapalabas diba, na kaya namin to ino-objectan, no, or kaya kami nag-oppose ng oral arguments dahil takot kami sa dokumento. Hindi naman po yun. Ang talagang pinanggagalingan lang natin ay may mga panuntunan tayo ayon sa batas, and that's what we were really standing on. Pero sir, nabanggit nyo na nga, nagamit sa impeachment trial ni former Chief Justice Corona yung financial records. So, may precedent na? Bakit pa ako kontrahin ng inyong camp? Well, hindi ko sinasabi sa ngayon na kukontrahin namin, pero hindi ko rin sinasabi na hindi namin kukontrahin, diba? Because we have our theories on the matter, and sa tingin natin, depende on how it's presented. May mga theories kami, may mga pinag-aaralan din kami on yung pagdating dyan sa naging approval ng President at sa mga tax records. You know, masalimuot kasi yan, kasi sa ngayon, procedural lang yan dahil since may approval na ng President, ika nga, nakapagsumite yung BIR. But ayon kasi sa ating rules on evidence, titingnan pa natin kung admissible talaga yung mga ganyang bagay, depending kung dalawang bagay kasi ang admissibility and medyo technical to, no? So sisimplihan ko na lang. Bago maging admissible ang isang piece of evidence, no? Dapat po ito ay competent, meaning na ayon sa batas, at dapat po ito ay relevant, meaning relevant din dun sa gustong patunayan na allegation. So, base doon, yun ang mga tinitingnan natin ngayon, yung dalawang factors na yon. At kung hindi naman kami dapat mag-object, as you know, hindi naman din kami nag-o-object, diba? Pero kung sa tingin namin, kailangan namin talagang proteksyonan ang mga karapatan ng hindi lang ng aming kliyente, pati na rin yung mga third parties or private
individuals that may be affected because of these tax returns, syempre hindi kami mag-aatubili na erase din yon sa impeachment court. Nung Wednesday, attorney, ay humarap po yung witnesses mula po sa yung dating mga branch managers po ng Land Bank at Opo. tinalakay na po yung Article 1. At isa po sa na-notice ay hindi masyadong nababad yung pag-cross-examine ng defense doon sa mga witnesses. O bakit po? Opo. Well, kasi po, unang-una, let's siguro isa-isayin natin. Yung sa naunang Land Bank branch manager, or former branch manager nung Land Bank sa Shaw Boulevard, if I'm not mistaken. Pagdating naman sa nagiging presentasyon ng mga ebidensya o testimonya na binigay niya, wala naman kasi tayong dinidispute doon dahil yung mga dokumento nandyan yan diba? So, sa atin, it would be a waste of time, not just for us, but for even all parties concerned, including the senator judges, kung pati yun ay objectionan pa natin kasi those documents really exist, diba? At sa atin, wala naman tayong nakikita doon na illegal na nangyari or even an allegation na may pagkakamaling nangyari doon sa pag-encash ng mga cheque. That's why, if you notice, nag-stipulate na rin ako doon sa mga cheque, nag-stipulate na rin kami doon sa even doon sa dorsal portion. No? Nung una, hinayaan lang namin yung testimonya para lang malaman namin ano yung extent. Pero nung napansin namin na it was just identification of documents, we stipulated. Dun sa pangalawa naman, kaya hindi na rin ako nag-cross-examination sa una, no? Kasi wala naman tayong kino-question. Ngayon dun sa pangalawa naman, kaya lang naman ako nagtanong ng I think 1 or 2 questions. Kasi gusto ko lang talaga mawala yung insinuation na parang ika nga there was something wrong with going through the fire exit. So gusto ko lang mailahad sa publiko kasi hindi na naiintindihan ng publiko na yung land bank na yan ay nasa loob talaga ng DepEd compound and that's why we just had to make that point, no, para lang maintindihan ng tao na hindi irregular yung paggamit ng fire exit, lalong-lalo na kung ang tinitingnan natin ay yung safety ni Mr. Fajarda at kung sino man ang sinasabi nilang kasama niya na papasok ng DepEd. Nandun na kasi yun In fact, nasa loob na ng DepEd yun. I think ang next question doon, attorney, na lumutang siguro from the public and sa mga nag-observe ng impeachment ay, and I don't know if you can answer this, no, attorney, okay or sa Senate dapat ito, saan nga ba napunta yung mga in-cash na amounts? Kasi parang yun daw po ang hindi pa na-establish. Oo, kasi early, let's be fair to the prosecution. Ilalatag mo talaga, kumbaga may kwento kasi yan 'di ba? So inuna lang nila dun sa part ng encashment, no? Kasi doon nagsimula 'di ba, na nakuha ng SDOs yung pera. So kung saan napunta, that will definitely be discussed in the next few hearings, no? That's why yun naman talaga yung magiging trajectory ng trial is to establish kung nakuha na yung pera ngayon, saan papunta yan. And ang trabaho naman namin sa defense is really to cross-examine those testimonies and to show the public na wala namang hindi kaaya-aya o katiwaliang nangyari dyan sa pag-handle ng confidential funds. How are you preparing, attorney, yung next week ay mga COA na, di ba? Mga from COA and House yung magiging witness natin. Related pa rin po dito sa Article 1. Opo. Well, definitely, pagdating sa COA, syempre, I'm sure hihimayin ng prosecution without, of course, telegraphing what they're also going to do. But we can assume that hihimayin nila yung mga naging COA issuances, yung mga naging reports. So tayo naman, more on clarificatory, 'di ba? Tatanungin natin yung COA kung ano ba yung pinanggalingan ng mga ganitong findings, 'di ba? Mga ganun lang without really going into the details or to the meat, no, of our cross-examination. But it will really be more clarificatory kasi ang COA naman, siya naman talaga ang ahensya na may mandatong mag-audit. So hihimayin lang din natin kung paano nangyari yung audit na yun or anong isinagawa para sa audit na yun. Ang word of the day nung Wednesday, attorney, was unusual. Oo. Ang datingan kasi nung tanong, parang okay, may mga encashment, may mga withdrawals ang OVP at ang DepEd before, pero hindi umaabot sa ganito. So, sinabi na hindi illegal, pero nakakapag-cause siya ng pagdududa sa ilan. Dahil nga, first time to. Tapos, cash pa. Bakit At hindi yung sunod-sunod. usual at sunod-sunod? So, ano po ang explanation niyo Well, doon? sa atin naman, again, of course, I cannot get into the merits, no?
Victoria, baka hindi mo na ako makita sa impeachment trial if we discuss this in but just siguro factual lang kung anong nangyari din nung impeachment. Nung sinasabi nga nakaduda-duda, in fact the bank manager said wala po akong sinasabing pinagdudahan ko. All I'm saying is yung factual lang na unusual siya because hindi usually ganun yung kalaki ng amounts na ini-encash doon sa bangko. I'm sure hindi yan yung pinakamalaking amount na kumbaga nagkaroon ng transaction sa bangko dahil obviously payroll of DepEd for example is already also lodged with that branch, no? But ang difference lang dito is encashment kasi yung nangyari. Why cash and bakit ganun kalaki yung amount? Perhaps those are things that will be discussed in the next few days kasi that will go already into the nature of confidential funds, diba? Ayun nga, yun yung iniisip ko. Dahil ba confidential fund siya, kaya parang iba yung mode, iba yung halaga, mas malaki siya as compared dun sa usual transactions. Hindi naman mas malaki kasi depende rin yan kung magkano ang confidential funds ng isang ahensya, 'di ba? So maaring ang may mga confidential funds tayo na billion-billion, hindi ba? Meron din confidential funds na hundreds of millions. Meron din namang mas maliit. So it will really depend kung ano yung confidential funds na nabigay sa isang ahensya batay sa, for example, General Appropriations Act, no? Yung ating budget, di ba? So yung mga bagay na yan, matatalakay yan kung bakit ganon at bakit cash yung nangyari. Palagay ko sa susunod na linggo or in the next few weeks, lalo na as we progress through witnesses that the prosecution will be presenting, pakalalong mas maintindihan. In fact, yun yung importante bakit din sa tingin ko kahit na hirap kami dahil we cannot talk on the merits or discuss the merits. Importante pa rin na nakukwento natin sa ating mga kababayan yung nangyari during the proceedings, lalo na when it ventures into the technical, para maintindihan talaga nila kung ano ba ang confidential funds, ano ba ang usual na nangyayari pag sa larangan ng not just confidential but intelligence funds. At kapag pinag-uusapan ng confidential funds, attorney, hindi pwedeng mawala yung pagluto ng mga pangalang Mary Grace Yan nga. Piatos, Nonoy Villamin, Miggy Mango. Aasahan ba natin sila dito sa mga next coming days or weeks sa pagtalakay po nitong Article 1 at how will the defense manage or handle kung meron ng mga tao talagang humarap doon for the prosecution's witnesses? Well, sa atin naman, na-mention na rin naman ng prosecution not long ago, I think during pre-trial, na isa sa mga witnesses nila na maaring i-present, meaning hindi naman sure, pero maaring i-present ay si Mary Grace Piatos. No? So, sa atin, abangan lang natin kung sino yung mga witnesses na yan, whether we expect na pag-uusapan ng mga bagay na to. I'm sure pag-uusapan yan dahil kasama talaga yan dun sa matagal na nilang sinasabi sa mga House Committee hearings pa lang, di ba? But we will also be ready to cross-examine witnesses, whether those witnesses themselves or other witnesses that will mention itong mga Mary Grace Piatos, etc. We will be ready to cross-examine them para patunayan na, well, hindi, kumbaga, hindi walang katiwalian na nakakabit doon sa paggamit or sa mga pangalang inilalabas, no? Simula pa nung House hearings back in 2024. Do you think, attorney, magiging advantage yun sa part ng defense bilang yung mga pangalan na yun, yung mga alleged pangalan na yun ay kumbaga directly na link doon sa paggastos doon ng funds ng opisina po ng inyong kliyente which is the Vice President? Paano pong advantage, sir? Dahil nilink kasi sila doon sa paggastos ng mga pondo and yung information with their identity ay most likely siguro ay nakakaalam ang panig ninyo and you can justify or mas madaling i-cross-examine yung kanilang mga magiging statement. Palagay ko, pagdating naman sa mga witnesses, we have different kind of strategies depending on the kind of witness that will be presented. So, hindi ko naman masasabing advantage, but at least meron na kaming mga plano on how to cross-examine these witnesses. At madali namang mahuli sa cross-examination pag kumbaga ay medyo skewed yung testimony towards one party. So, titingnan natin. Hindi ko pa masabi ngayon kung advantageous. But siguro ang importante dito is gusto nating ilahad
kung ano ba tong mga ganitong mga pangalan at kung tama nga ba na dinisclose ang mga pangalan na to in public. Kokoy Villamin pala yung isang pangalan. Pero sir, in the nature of confidential funds uli, ganito talaga, may mga aliases na ginagamit? I think we'll leave that to our witnesses kasi yan yung ino-objectan ko, 'di ba, nung the other day. And again, maybe I'll take this opportunity Go to ahead. thank Representative De Lima for being patient even with me, no, dahil kinailangan ko lang talagang erase yung objections niya to protect my client because ang gusto talaga natin is yung mga conclusions or of law or fact ay dapat manggaling sa witnesses at hindi sa aming mga abogado. That's why dun sa tanong mo kung ano ba talaga ang siste pagdating sa confidential funds, siguro hayaan ko ng yung witness yung magsalita because pag ako yung nagsalita, I'll be arguing my case. And to be fair, if we're saying na hindi dapat kinokondisyon ng prosecution ng minds ng publiko through their statement, siguro dapat pati yung defense, ganun din, no? That we should be cautious that we do not condition the minds of the public one way or the other just because of our statements that we make either through an open court or through interviews. No? So for Article 1, sir, kayo ang counsel na ano lang kami, we all have our assignments, no. So minsan siguro ako, minsan iba, as you know, we don't telegraph kung sino. Kaya ako makakalusot But iba naman talaga. We try to, alam mo, mahirap kasi yung everyday trial eh. So kung ikaw lang ang counsel, talagang wala ka na sigurong tulog pag ganyan. Sir, si attorney, babalikan ko po yung mga tax records, yung financial records. Si attorney Manasseh Carpio, although hindi kayo ang abogado niya, Yes. pero may plano yata silang i-elevate yung kanilang reklamo ba? Basta kino-contest niya nga itong pagpapaano ng mga subpoena. Si VP Sara, ano ang napag-uusapan nila ni Attorney Mans? Or kayo ba ay nag-uusap pa ng parehong Hindi kami legal team? privy doon sa pag-uusap, of course, ng ating kliyente with her spouse, no? But yung kay Attorney Mans, nakita ko lang yung statement. If I'm not mistaken, kung tama lang yung pagkabasa ko, I think he was just saying na procedural lang din ito. Oo. At it was really in accordance with the orders of the Senate Impeachment Court. At ginagalang din naman niya, no, yung naging order ng Senate Impeachment Court. But ganun pa man, ay syempre, bilang isang private individual, meron din naman siyang mga remedies pagdating sa kung admissibility nga ng mga dokumento na to. Now, kung iaakyat or hindi or may kakasuhan, sa totoo lang hindi kami nakapag-uusap ng counsel ni Attorney Mans. Although aaminin ko na magkakilala kami ng mga counsel niya. Pero sa ngayon kasi too early pa to really discuss these matters. Kasi iba yung strategy niya being a private person, iba rin naman kasi yung sa amin being nandun kami mismo sa impeachment. Sir, para lang po maunawaan lang din. So, we have bank records, we have Yes. tax records, we have AMLAC records. Anong mga batas ang nagbabawal sa disclosure nung tatlong yun? Para sa akin yung ano na lang yung nilahad ko na lang nung oral arguments para hindi nga masabi that I'm going again into the merits. But yung sa AMLAC, ang pinaglalaban natin diyan ay yung Section 8A ng batas, no. Yung Section 8A kasi bagong amendment 'yan ng AMLA, Anti-Money Laundering Act, no. Yun kasi yung Section 8A, absolute yung prohibition. At least yung posisyon namin para lang sa kasi we're advocates, no. Yun yung posisyon namin na absolute prohibition yan, bawal ilabas yung mga ganyan. Pangalawa, doon naman sa tax records, yun na nga yung Section 270, no, ng tax code natin na nagsasabing talagang confidential yung mga taxpayers information, not just for the public officials but everyone, no, kahit tayo ng mga private. Pagdating naman sa tax code, meron lang exception doon, yung Section 71, no, which yun nga yung invoke ngayon dahil ang nakasulat doon na pag may authority na binigay yung presidente or ang ating pangulo, but dun sa bagay na yon, we also have our theories on that which I cannot disclose pa at this of the moment. Kung bakit? Theories on kung
kung bakit kailan ginagawa. pwede magkaroon ng approval of the president, etc. Diba? So, okay. kumbaga, para sa amin, hindi pa kami ganun ka sold na that is an exception that is talaga? applicable. So, merong pang instances na pwede lang payagan May ng Pangulo. Hindi timing. siya yung... Ura-urada. Oo, hindi siya yung every anytime. At least sa theory namin. No, I'm not saying we're correct. I'm not saying that we're wrong, obviously. But may mga theories. But sa amin kasi sa ngayon, gusto lang talaga namin pakita na hindi kami takot sa mga dokumento na yan eh. And then so it's more of an academic exercise actually. Pero yung sa pangatlo, pagdating sa bank records, inaamin naman natin na meron talagang exception doon sa batas. Maglolokohan na tayo kung sabihin nating wala. But syempre, ang nasabi ko nga nung oral arguments, it's bagamat may ganyang exception, hindi naman ibig sabihin yan automatic. Basta kada may impeachment, automatic pwede mo nang ilabas yung bank records. Diba? Kasi di ba doon sinasabi exception for maliban na lang kung may impeachment. May impeachment, pero again, we have to go to what makes a piece of evidence or alleged piece of evidence or document admissible as evidence, di ba? Balikan nga natin yung mga section na yan ng mga batas na yan. Oo. Last quickly sa akin, attorney. lagot Kasi nabanggit, anong say niyo doon sa sinabi ni Senator Judge Lacson na parang kulang yung listahan ng witnesses ng both defense at ng prosecution sa competent na makapagpapaliwanag talaga kung paano i-handle ang confidential funds. Mag-invite ba kayo? Unang-una sa lahat, naintindihan natin yung pinanggagalingan ni Senator Judge Ping Lacson. No? Maganda naman talaga yung sinabi niya na para maintindihan yung confidential funds, dapat ang ipaiharap nyo ay yung may experience sa confidential operations. At I think yung bagay na yan ay napag-isipan na rin naman ng bawat panig, whether it be the prosecution or defense. And that's why dun sa pre-trial briefs namin, meron naman kami mga reservations na inilagay dyan. No? Na ibig sabihin, hindi namin pinangalanan for purposes of security, di ba? Pero may mga reservations. So hindi naman natin sinasabi na hindi tayo mag-represent. Pero titingnan muna natin kung ano yung mangyari sa Article 1, yung takbo ng trial. At titingnan natin kung kinakailangan o hindi. But, kumbaga, what we're just saying is, we have reservations. We're not discounting that fact. At naiintindihan natin yung pinanggagalingan ng ating ginagalang na Senator Judge. Last, pautang 2 minutes. Sorry, Robert. Mike. Sorry, Robert, pautang 2 minutes. Sorry. Sir, yung reaction nyo lang sa sinabi ng Palasyo na yung pagbaba ng trust ratings ng BICE doon sa Okta survey ay it reflects na nire-reject ng mga Pilipino yung kanyang side. Well, may iba rin namang survey na lumabas lang kahapon, hindi ba? At it shows that mataas naman ang rating ng ating Vice Presidente. So, it only goes to show na, surveys, hindi kami masyado reliant on surveys. Pero ginamit nyo siya nung ano? Ginamit namin at one just to point. show that there are surveys existing as such, no? But titingnan natin, depende kasi yan when you think of surveys, titingnan mo rin kung ano ba yung naging tanong sa mga subject nung survey na yon, 'di ba? So sa atin, focus lang tayo like I said, no, yung mga surveys, in fact, yung Vice Presidente na rin ang nagsabi sa akin not to really look into the political anymore, 'di ba? We just focus on our legal work at yun naman ang trabaho namin to present our case in court. Ngayon, whether or not maganda ang lumabas sa survey, I think that's outside na our purview as lawyers. Okay, Attorney Poa, thank you so much po. Susunod daw po si Robert. Ite-diretso po yun. Transition na. Transition na naman. Attorney, thank you po. Attorney. Thank you, sir. Thank you Thank po. you. Thank you very Salamat much. po. Thank you, Salamat, Ma'am Victoria. Thank Sir, you. ha, next week ha. Huwag mo akong answer. Live na niningil. Yan po si Attorney Michael Poa, defense lawyer at tagapagsalita po ni defense lawyer ni Vice President Sara Duterte at tagapagsalita ng kanyang defense team. Thank you, sir. Salamat. Thank you. Salamat Thank you, po sa Attorney. inyo at magandang umaga po.